Yan sa po. inyo tao. Kung naririto muli, matagal na panahon na hindi ako nakapag-vlog. Kaya ngayon ay muli-muli na naman ako haharap sa pamamagitan ng vlogger, o nakikiuso na rin ako para lang maabot ko sa kayo, tao. Ngayon, ang akin lang pang ipinaabot na mensahe sa inyo, sa bansang Pilipinas, kayo, mga mamamayan ng bansa ninyo, mga Pilipino, mga kayumanghing Pilipino, naharap kayo sa matinding pagsubok. Magkakaroon ng digmaan, napipintong digmaan na. Andyan na sa pintuan nyo. Konti na lang. Konti na lang pagkakamali ng desisyon. Ayon. Susunod, putukan na. Napakalaking tensyon. Wala kayong alam dahil nakapokus kayo sa politika. Hindi nyo siguro alam kung ano nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. Tama lang yun. Dahil wala naman talaga yung alam. Napakagaling nyo sa politika. Napakagaling nyo kung paano kayo humatol o musika sa inyong Pangulong BBM. Magnanakaw. Diktador. Sino ngayon ang magnanakaw? Sino ngayon ang diktador? Pasalamat kayo at meron pang awa sa inyo ang Diyos sa pamamagitan ng maraming lambing. Kayo bansang Pilipinas, tinadhana kayo sa huling panahon. Dito sa inyong bansa, pasisimulan ng bago Jerusalem. Pasalamat kayo sapagkat mahal kayo ng Diyos. Mahal kayo ng manay ng Biyay. Bakit dadaanin kayo sa digmaan? Upang matuto kayo. Upang magkaroon kayo ng pagbabago ng inyong mga kaisipan, pananaw. Iisa na lang ang bansa ninyo. Nag-aaway-away pa kayo. Kapwa Pilipino versus Pilipino. Ang Pangulo ninyong BBM, nakita naman nyo paano niya hinarap lahat ng problema. Halos hindi natutulog na yun. Dahil pag siya'y nakapikit ng mata at matutulog sa kanyang kwarto, binabalisa siya. Parang nandun yung takot na hindi niya maintindihan. Kaya minsan, ayaw na niya matulog. Trabaho siya ng trabaho. Ginugugol na lang niya sa trabaho. Maaga maisip. Ayaw na niya. Ayaw na niya tulog. Dahil ang totoo niyan, nababahala na siya sa kalagayan ng sitwasyon ng West Philippine Sea. Wala kang magawa. PBBM, Pangulong Ferdinand. No choice ka. Kaya nga pinili ka ng Diyos. Hinirang ka ng Diyos na maging hari ng bansa ito. Bakit? Sa alit sa gusto mo. Because you're the chosen. Wala kang ibang gagawin kundi sundin ang anuman ang kalooban ng Ama sa langit. Ayaw mo may mamamatay. Ayaw mo ng digmaan dahil alam mo mismo sa sarili mo na maraming mas madadamay at masasawi. Subalit kailangan mong gawin. Kaya nga pinili ka ng Diyos. You're the chosen.
Bakit noong unang panahon ng mga hari, ng mga chosen ng mga hari, noong unang panahon, ang bansa nila ay dumadaan din sa matinding pagsubok, giyera, digmaan. Noong unang panahon, ang kanilang mga kalasada ay pana, anong tawag nito, tabak, espada. Yun lang kanilang mga hawak na armas. Subalit, nadaig pa rin ng chosen ng hari ang kanyang mga kaaway. Nagtagumpay ang hari na iyon sa digmaan na iyon, na mismo ang Ama ang nagutos pamamagitan ng mga propeta. Samantala ngayon sa panahon ninyo, missiles, ang panglaban ninyo ay mga malalakas na missiles, na baril, high power. Ang gusto ng Diyos, na ikaw makipagdigmaan ka. Ayaw mo dahil hindi mo talaga gusto, pero wala kang magawa. Sa ngayon, nanganganib na ang bansa ninyo. Nagpapakita na ng puwersa ang kaaway, ang mga inchik sa West Philippines, sa Scarborough, na kung saan iginigit nila na kanila yun, na walang sino mang makatawid sila doon. Pero hindi rin nagpaawat ang mga sundalo ng Pilipino. Mga barko, mga mangingisda na walang iba kundi mangisda. Subalit, anong ginawa nila? Hanggang kailan? Sabi mo matatapos na ang iyong termino. Hayaan mo bang iwan ang sitwasyong gano'n? Kung sinasabi mo hanggang 2028 ka, wala kang ginawa, ayaw mo makipagdigmaan, sino ang gagalaw? Sino ang gagawa? Baka huli na ang panahon, huli na ang pagsisi. Masasakop na kayo ng kaaway. Kaya nga nariyan ka bilang presidente ng bansa ito. Kahit anong gawin nilang paghamak, paglapastangan sa iyo, niyang buhay nga ay kanilang kikitlin. Magtagumpay lamang ang kanilang mga sariling hangar. Patayin ka. Sinong may utos? Sinong may gawa? Kundi ang China. Nabigo sila sa mga lokal na pro-China. Una, doon sa babae na si Sara. Matatanggal na siya sa serbisyo. Makukulong pa siya. Pangalawa, itong mga kanyang mga senador, mga trolls, lahat na yan, locally, China yan. Sisirain ka ang gobyerno. Ngayon, nagtagumpay pa sila? Hindi. Ngayon, dahil alam nilang talo sila, kaya gumagawa sila ngayon ng panibagong estratehiya na makipag-agresibong
nagpapakita ng puwersa na nagpapahiwatig na handa silang makipagdigmaan. Once and for all, BBM. Ikaw ang pinili ng Diyos. Kailanman, hindi matatalo ang Diyos. Kaya ikaw ang pinili na makipagdigmaan sa mga taong ito o sa isang bansang komunista ng kanilang sentro, BJ. Yun ang kanilang power, templo. Pinag-uusapan ngayon ang kanilang mga estratehiya. Nag-alma na ang mga senador na pro gobyerno, administrasyon. Itong bagong foreign minister, talagang palaban. Dahil yun ang utos sa kanya ng kanyang amo o ng kanyang presidente. O ngayon, makikita niyo kung kayo paano kayo ginugulo ng mga inchik locally, pinagsasabong-sabong kayo politically, pero hindi nyo alam, unaware kayo na may gumagalaw ngayon na mataas na ang tension. Ang Amerika, si Marco Rubio, nakahanda na rin. Diba, pupunta si presidente nyo sa Amerika, aalis siya. Pero hindi matutuloy ang mga naman. Si Rubio, meron ng mga intelligent na huwag siyang alis ng bansa. Dahil anytime, magkakaroon ng kaunti na lang dahil pagkakamali ng desisyon sa magkapalang panik sa bayagan. Kaya ako, kailangan na. Dahil sa huling termino mo na sinasabi mo, termino mo, iyan ang pinakamalaking pagsubok sa'yo. Kaya mo yan. Dahil kinonsentrate ka na ng mahamay ng biri. At makikilala mo ang mga tao ito. Ang mga warrior. Nasa likod mo yan. At nasa harapan mo. Ako, papakilala akong banal. Siguro naman, maintindihan at maunawaan mo pagdating ng mga panahon ngayong darating na araw. Diba, nagpadala kayo ng mga litrato. Yun ay isang signal na sino itong mga tao ito. Walang ginawang timagdas. Napapahilaw nila yung nag-aalborotong volcano, yung pandemic, yung ano pa ba yun, yung nangyari sa bansa niyo, yung Scarborough na yan, si Pinoy pa ang presidente niya.